Hola mga kalabada, magandang araw po sa inyong lahat. I am Rogelio Tapang with Laundrypreneur and today I'm going to share with you ano-ano po ba yung mga dapat nating hinahanap sa isang laundry machine na gagamitin po natin sa ating laundry shop. Okay? Ito po ay isang common question lalo na do sa mga nag-iisip pa lang magtayo ng sarili nilang laundry shop. Well, there are 4 things that you need to consider when you are choosing the machines na inyo pong bibilhin for your laundry shop. Alright? The first item is called quality and performance. Yon, quality and performance. Now, paano nyo malalaman yung quality at saka yung performance ng isang machine? Ang number 1 tip ko sa inyo about that is pumunta po kayo sa mga iba't ibang laundry shops around your neighborhood or around the area na maganap po kayo. At ang piliin nyo yung may iba't ibang brands ng machines. No? So for example, yung isang shop LG, yung isang shop Haier, yung isang shop Maytag, yung isang shop Speed Queen, yung isang shop Ipso, and so on and so forth. Marami po mga brands. No? So pumunta po kayo do sa mga laundry shop na yon and do your laundry. Gawin nyo po yung laundry nyo doon. Okay? At tignan nyo kung ano po ang epekto ng mga washing machines na ito sa laundry nyo. And then subukan nyo rin yung dryers nila. No? Kumbaga mag self-service kayo, do it yourself. At tignan ninyo kung ano ang ganda at quality ng machine na yon. Doon pa lang po makakahanap na kayong ng magandang idea kung ano ba ang quality and good performance ng mga machines. Okay? And of course, besides dun sa inyong naging experience, tanongin nyo na rin po yung mga operator. No? Mag-interview kayo, magtanong kayo sa kanila tungkol sa kanilang opinion do sa machine na ginagamit nila kasi magugulat kayo. May mga operators na mas preferred nila yung ibang brand. So magkakaroon kayo ng additional information about the quality and the performance of the machine. Okay? Now, ang susunod po after quality and performance is reliability and durability. Okay? Reliability and durability. Una muna, reliability. Reliability is yung bang kampante ka na yung machine when you open in the morning, gagana. When you close at night and then you open again the following morning, gagana pa rin. Alam mo yon, yung parang wala kang alinlangan, hindi ka nagdadalawang isip or wala kang kaba-kaba na gagana at magpo-perform ng maayos yung machine mo. That's what we call reliability. Now, what about durability? Whether we like it or not, sasabihin ko na sa inyo na magkakaroon ng breakdown ang ating mga machines. At pag nag-breakdown yan at ipare-repair mo, the next question is, pag na-repair, kailan ulit magbe-breakdown? Diba? Pagka matagal pa ulit, bago mag-breakdown, durable ang machine mo. Okay? Now, you might be asking, paano yan? Kung ako ay first-time investor, first-time shop owner, paano ko malalaman na reliable at durable yung machine? Again, ang assignment ko sa inyo kanina, pumunta kayo sa iba't ibang mga shop using different brands ng mga machines, di ba? Magtanong na rin kayo. Isama nyo na rin sa interview nyo doon sa operator or sa owner ng shop, no? Kung ano ang kanyang opinion sa durability and reliability of their machines, no? So that's a very good activity na pwede nyong gawin. Marami po kayong matututunan dyan. Siguro ang isa lang tip ko sa inyo, if you're going to visit different shops, ilayo nyo na kung saan kayo sa malayong lugar na malayo dun sa area kung saan kayo magse-set up para pwede nyong aminin doon sa owner or operator na kayo'y magtatayo din ng sarili nyong laundry shop pero sa malayong lugar, hindi nila kayo kakompetensya, di ba? So yan po ang tip ko din sa inyo. Okay, so the third factor na dapat nyo po tinitignan, yung warranty, parts, and service availability. Okay? So sa warranty po, typical po ngayon, 1 year on the service, 2 years on the parts. Yan po ang typical, average offer ng mga iba't ibang supplier, no? But you have to ask kung ano ba ang kanilang warranty, parts, and service. Because of course, kung under warranty po yan, hanggat under warranty, wala kayong iisipin problema sa pyesa at sa pagsaservice. Tama?
Pero the moment na ma-out of warranty na yan, gagastos na kayo sa parts or sa service. So you ask them, tanungin niyo po sila, okay, kung ano ang warranty coverage nila on parts and service. Okay, by the way, additional info ko po sa inyo, hindi po lahat ng parts ng inyong machine ay under warranty or covered by warranty. Why? Kasi po may mga consumable, no? Consumable parts din po ang ating mga makina. Like for example, yung mga door lock, yan, no? So yan po minsan hindi pa tapos ang warranty, overuse na, no? At kailangan na pong palitan. Karamihan po ng mga suppliers, they don't cover that. So you have to ask, ano ba yung mga pyesa ng machines nila ang covered ng warranty para ma-familiarize po kayo and aware po kayo. Okay? So, warranty, no? And then, of course, the parts. So, tanongin nyo rin po yung supplier nyo kung sila ba ay merong stock or inventory ng mga commonly replaced parts. Importante po yan, no? Because may mga ibang supplier walang stock. So, nangyayari per order. So, pag per order sila sa distributor, nadi-delay. Alright, nadi-delay. So, natatagalan po bago nila ma-repair ang machine ninyo. And so, that is a problem. Okay, remember in this business, every day or every moment na hindi po gumagana ang ating mga machine is a loss to us. Okay, please remember. Alright? So, pangatlo, service. So, sa service, make sure you ask how many technicians do they have. Yung mga suppliers po kasi, yung iba, either isa lang ang technician or ina-outsource lang ang technical service. So, ulit sabihin ng outsource service. Yung may mga technicians po kasi nangongontrata lang. Okay? Ang problem dyan, pag nasira yung inyong makina at sila po ay walang technician or iisa lang ang kanilang technician, ang tagal po bago nila mabisita ang inyong makina. Okay? So, therefore, you have to ask kung kamusta ba? Kamusta po ba ang kanilang availability of technicians? Okay? So, you have to ask and find out para po assured kayo na may available technician. Because remember this, no? Mga kalabada, ang isang technician can service only 2 up to 3 customers in a day. Kasi syempre, bumabiyahe pa yan. Kung malalayo yung mga lugar, medyo natatagalan. And of course, the actual service takes time as well. So, mga 1, 2 hanggang 3 lang pong customers yan. Can you imagine kung pang 10 kayo tumawag do sa supplier nyo at nagpapaschedule kayo? Kung may nauna ng 10, di kailan pa makakarating sa inyo yung technician, di ba? Aabutin po yan ng mga 3 to 5 or even 7 days bago po makarating sa inyo. Tapos pagdating pa doon, dahil wala silang stock ng parts o order pa, naku, another 7 days waiting. Hindi ba? And then pagbalik, wala na namang schedule. Alam mo yon, yung nade-delay po ang pag-repair sa inyong mga machines. Again, remember, every moment na ang machines po natin ay naka-down is a loss to our business. Okay? At ang pinakahuli po na dapat ninyong i-consider na factor when choosing your machine is yung utility cost. Okay, yung pagbili po ng makina, one time, big time, mag-i-invest tayo. Pero yung utility cost, that would include water, electricity, and of course, gas, no? Yung LPG. So yung tatlo po na yan, kailangan matipid yung makina natin sa tubig, sa kuryente, sa gas. Because if not, mas malaki po ang nagiging cost ng machines natin in the long run dahil ang utility cost, buwan-buwan natin binabayaran. Tama po ba? So please make sure na merong electricity saving, merong water saving, at meron ding gas saving features ang mga machine na o-consider nyo. Alright? So yan po yung 4 na factors mga kalabada na kailangan yung tignan at pag-aralan pagdating po sa pagpili ng tamang makina. Okay? Kasi yung iba, tinatanong kung anong brand ang dapat bilhin. Actually, ang dapat niyo itanong, yung 4 na factors na yon. Sa bawat brand na kino-consider nyo, sa bawat brand na nasa market ngayon, please consider those 4 qualities. Quality and performance, reliability and durability, then warranty, parts and service availability,
And finally, yung utilities cost. So sana po ay nakatulong yan sa inyo ng marami, and I hope to see you in our future videos. Kaboom!